Matchups to make after Vuelta Balentong 12. So yun nga no guys, alam naman natin na sobrang noticeable nung naging mga performance ni Jonas mula sa undefeated streak niya last year hanggang sa naging laban niya sa isabuhay this year against kay St. Ice at syempre sa recent na panalo niya against kay Froose nitong Vuelta Balentong 12. So wala na akong ibang maisip na pwede pang tumapat sa quality ng comedy ni Jonas bukod kay Sinyo. This shit needs to happen sa Ahon 16 at maniwala kayo sa hindi, pag nangyari to panalo tayong lahat. At kay Froose naman, after ng solid na panalo niya ay Cripply, doon na nagsimula yung kalbaryo niya. Natalo siya nung laban niya ay Pistolero nung Gubat 14. Natalo rin siya dun sa 3-way battle niya against kay Tipsy at kay M-Site nung Ahon 15. At ngayon naman natalo siya kay Jonas nung Vuelta Balentong 12. So either kailangan niya ng pambawi na battle or pwede siyang gawing stepping stone ng mga mas lower tier sa kanya. So ang naiisip ko na pinaka-safe na matchup against kay Froose is versus Cerdello. Sobrang solid nito pag nangyari, sobrang solid ng comedic style clash nila, isang slapstick tsaka isang malakas sa humor. So yeah. At mapunta naman tayo kay Slack 1 at alam naman natin lahat na nagkaroon siya ng sweep na panalo against kay J Black. Though hindi naging consistent yung mga performance niya sa mga recent battles niya, hindi natin maitatanggi na sobrang noticeable nitong panalo niya. Lalo na against to sa isabuhay 2021 champion. So sobrang laking advantage nito para sa kanya. So tingin ko, tama lang na sabihin na deserve niya ng match up against sa higher tier na komedyante. Ang naiisip ko na bagay na matchup sa kanya is either Zaito or Cripply. Isa rin sa mga nagbigay ng solid na performance ng Vuelta Balentong 12 ay walang iba kundi ang ating 2023 champion na si Invictus. At wala nang iba pang mas babagay na matchup sa kanya kundi itong naiisip kong champion versus champion na battle against Sky. Wala nang iba pa kundi si J Black. Sobrang solid ng matchup na to pag nagkataon dahil pareha silang batch 2015, pinakamalakas na batch sa flip top. At sa labang to maipapakita din nila yung mga sandatang gamit nila kung bakit sila nag-champion sa kani-kanilang taon. So, sana mangyari. At para ay Pistolero naman, para sa akin, medyo naging underwhelming lang yung mga ilang recent battles niya. At syempre, alam naman nating lahat na nanggaling din siya sa pagkatalo mula kay Invictus ng Vuelta Balentong 12. At alam ko, itong matchup na naiisip ko ay nangyari na doon sa sunugan sa Kumu. Pero excited akong makita ang Pistolero versus Zaki pagdating dito sa flip top. At para kay M-Site naman, kudos kay M-Site para sa pagiging active MC. Lahat kinakalaban, mapabaguhan man o veterano. Alam naman natin na naka 1-1 siya na record nung Ahon 15 dun sa 3-way battle niya against kay Tipsy at kay Froose. So feeling ko deserve niya ng isang solid na match-up against kay Abra. Para sa akin, solid na comeback battle to ni Abra pag nangyari. Kaso di ko alam kung posible na makita natin to sa Ahon 16. Pero okay din kung mangyayari to sometime around next year. At ayun nga, alam naman nating lahat na naputol yung hype train ni Rafia nung Vuelta Balentong 12. At same thing din na nangyari kay MP3 na nagkaroon ng downhill performance against kay M-Site. Pero okay lang. Solid na match-up to pag nangyari. Raffian versus MP3 dahil alam kong gigil sila na makabawi mula sa mga pagkatalo nila at gigil din sila na maibalik yung hype na nakuha nila at nawala ng bahagya dahil sa pagkatalo nila. At ito na nga guys, ito.
For sure, marami magdi-disagree sa sasabihin ko na to. Wala nang ibang mas deserving na makaharap si Looney sa ahon bukod kay GL. Kasi bakit hindi, di ba? Sobrang naging aktibo niya ngayong taon. Nagkaroon na siya ng 4 na laban so far this 2025. Nagkaroon siya ng double battle nung Vuelta Balentong 12 at sa pagkaabalita ko ay parehas niya daw binadibag. Yeah, so fuck that 3-way battle shit. Mas solid tong laban na to pag nagkataon. Sana mangyari to sa ahon. Excited ako kung paano i-dethrone ni GL si Looney. At excited din ako kung paano tatapusin ni Looney yung hype train ni GL. So, lahat tayo mababaliw dito pag nangyari. Sana mangyari. At solid din kung mangyayari ang St. Ives versus Ban para sa unofficial 3rd place ng Isabuhay 2025. At good luck kay Lipcram at Katana para sa Isabuhay Finals ng 2025. Let's go!